Dito talaga nahihirapan si Idol sa pagtatanggal ng shoulder blade. Kung mapapansin nyo, napakaraming hiwa na agad. Duktungan pa lang yun, tinatanggal natin dyan guys. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung dalawang layer na puti sa ibabaw nun, makikita nyo na doon yung duktungan ng shoulder blade natin at pataprot natin para hindi kayo maraming hiwa. Siyempre, makakalis na agad kayo ng oras pagka nagawa nyo yung ganun diskarte guys. At dito nga medyo nag-i-struggle talaga si Idol. Ang mangyayari nga rito sa shoulder blade natin, kalahating pang supermarket, kalahating pang wet market. So tapusin nyo itong video na to para malaman nyo kung bakit. At dito lagi nagmamadali si Idol na tanggalin dito sa gilid ng shoulder blade. Hindi ko pa nga nakikita rito na natatanggal niya yung mga soft tissue sa ibabaw. So yun, improve din natin yun Idol. Tsaka yung paghawak natin ng knife dito, improve din natin yan Dol sa mga susunod. Focus lang tayo sa ginagawa natin. At yung mga ginagawa kong video, kaya lagi ako nag-upload ng shoulder blade or yung paddle bow deboning guys, para masundan nyo yung step by step na ginagawa natin. At pagka kayo yung magtatanggal ng paddle bone, magawa nyo rin na maayos. Kadalasan nga sabi sa atin ng mga followers natin, wala na bang iba, puro paddle bone na lang ba? Kasi hindi naman nila na-appreciate yung mga ganitong klaseng deboning dahil hindi naman sila yung nag-a-actual. So lagi ako nag-a-upload ng mga paddle bone deboning para sa mga nag-a-actual na pupunta rito, lalo na yung mga hindi masyadong nakakapag-practice at dito lang sa video natin nanonood, para makuha nila yung tamang step by step para pagdating nila dito, hindi masayang yung oras nila ng pagpunta rito at makuha nila ng isang subok lang guys. Alam mo, sa totoo lang, hindi madali itong ginagawa natin para sa mga nagsisimula pa lang. Especially dito sa pagtatanggal ng paddle bone, maraming baguhan ng mga nahihirapan talaga dito. Para bang minsan naiisip mo na lang, bakit ang hirap-hirap naman, ba't ganito pa? Pero ito yung lagi magpapaalala sa'yo na lahat ng bagay na ginagawa mo ay may halaga. At dumadaan talaga tayo sa proseso ng struggle. Kung titingnan mo yung paddle bone, matigas, matibay, kung minsan nakakainis tanggalin. Pero kapag nagawa mo ng maayos, mas gaganda ang hiwa, mas lilinis ang trabaho, at mas gagaan sa mga susunod na hakbang. Ganyan talaga ang trabaho ng mga butcher na nag-a-apply. Kung hindi mo pagtitiisan yung hirap at yung sakripisyo, yung mga struggle, at kung susuko ka agad, hindi mo makikita yung magandang resulta sa dulo. Kaya kapag nahihirapan ka dito, isipin mo, yung bawat tusok ng kutsilyo at yung bawat linis ng buto ay simbolo yan ng sipag at tiyaga mo. At palagi mo tatandaan, Dol, hindi lahat kayang gawin yan. Hindi lahat nabibigyan ng chance, pero ikaw nandito, ginagawa mo yan. Kaya practicein natin ang practicein yan. At kapag hindi ka naman nakakapag-practice, panoorin mo lang ng panoorin yung video yung ginagawa ko, yung mga ina-upload kong video, kasama na yun sa training natin, Idol, At kapag na-perfect naman natin yan, talagang nakakagaan ng loob. At syempre, baon-baon mo yan kung saan ka pupunta ng bansa. At pag napanood mo ulit at binalikan mo yung mga ganitong video na ginagawa mo ngayon, pagka medyo veterano ka na, tatawanan mo na lang talaga to, Idol. At ayun yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam. Talagang nalagpasan mo yung struggle mo kapag nangyari na yung mga time na yun. Yung habang pinapanood mo yung mga dati mong ginagawa, tinatawanan mo na lang siya pagka naging veterano ka na. At para sa lahat ng mga veterano na mga nakakapanood sa atin, sa lahat ng mga magagaling sa comment section, guys, mas okay kung i-advise nyo na maganda yung mga baguhan na gustong matuto, especially sa mga nagbablog katulad ni Kabutcher Idol Marvin, ni Papa Topper yan, ni Madam Amelia. Hindi lang tayo basta tindero dito, hindi lang tayo basta butcher. Kung dati ganun yung tingin sa atin, pero ngayon isa na tayong inspirasyon para sa lahat ng mga baguhan na gustong matuto.